Okay. Magandang umaga mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, nating Panginoong tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umagang ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Basbasahan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe nito, nga sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Roma Kapitulo 8, versikulo 13 hanggang 17. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Sapagkat kung mamuhay kayo ayon sa laman, kayo ay mamamatay. Subalit kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, kayo ay mabubuhay. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 13. Pag namuhay tayo ayon sa laman, tayo ay mamamatay. Yan ang sabi rito. Pero pag sa Espiritu tayo mamuhay, mabubuhay tayo. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 13. Huwag tayo mamuhay sa laman, dahil ang laman ay makasalanan. Kaya sinabi, pag namuhay sa laman, tayo ay mamamatay. Pero pag sa Espiritu tayo namumuhay, tayo ay mabubuhay. Yan ang ibig sabihin, binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. 14. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 14. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ano ang sinasabi rito? Pag pinatnubayan tayo ng Espiritu, anak tayo ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Lahat ng nananalig kay Kristo, lahat ng tumanggap kay Kristo ay pinatnubayan ng Espiritu. Yan ang ibig sabihin nito. Mga anak tayo ng Diyos. Yan. 15. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 15. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkupkop, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Yan. Na tayo tumatawag sa Ama. Dahil pinatnubayan tayo ng Espiritu. Ang Espiritu nandito sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng Espiritu. Kaya kilala ng Diyos yung Kanya. Dahil may tatak na Espiritu. Banal na Espiritu. Kaya kahit namatay na tayo ng napakatagal na panahon, kilala tayo ng Diyos. Bubuhay ng Diyos ang mga may tatak na banal na Espiritu. Dahil kilala ng Diyos. Kaya sinabi, mga anak tayo ng Diyos. Yan ang ibig sabihin nito.
Mga kapatid kaibigan, pag anak ka ng Diyos, may tatak ka na banal na espiritu. Efeso 1:13. Tinatakan tayo ng Diyos ng banal na espiritu. Kilala ng Diyos yung kanya. 16. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 16. Ang espiritu mismo ang nagpatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ang espiritu ang nagpatotoo kasama ang ating espiritu. Ayan. Ang sinasabi dito sa versikulo 16. Ang espiritu ng Diyos at ang espiritu natin kasama nga nagpatotoo nga ang banal na espiritu ay nandito sa bawat isa sa atin. Na tayo may buhay na walang hanggan dahil ang banal na espiritu ay nandito sa atin. Binigyan tayo ng Diyos na banal na espiritu. Mamuhay tayo ayon sa espiritu para tayo ay hindi mamamatay. Ayan, mga kapatid kaibigan. Last verse, 17. Ito ang sinasabi dito sa 17. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Kasama tayo ng Diyos. Niluwalhati tayo ng Diyos. Dahil tayo'y mga anak ng Diyos. Bakit naging anak tayo ng Diyos? Dahil tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. Juan 1:12. Lahat ng tumanggap kay Kristo ay pinagkalooban ng maging anak ng Diyos. Basta tayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, tayo ay mga anak ng Diyos. At ang banal na espiritu nandito sa atin. Binigyan tayo ng Diyos ng banal na espiritu. Ayan. Kaya tayo ay may buhay na walang hanggan. At hindi na tayo mamamatay kailanman. Kaya ang sabi ng Diyos, nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid kaibigan. Basta ikaw, ngayong umagang ito, nananalig ka kay Kristo, tumanggap ka kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan, kapatid kaibigan, ang katiyakan ng kaligtasan. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagkatapos mong tinanggap ang ating Panginoon, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Paglubog mo sa tubig, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Ikaw ang sabi ng Diyos, ikaw ay bagong nilalang na. Wala nang dating pagkatao. Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala nang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan. Tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5:24. Wala ka nang hatol. Ayan ang katiyakan sa kaligtasan. Magpabautismo. Una, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa, magpabautismo para ipanganak ka muli sa Espiritu. Ikaw ay nagiging born again. Yan ang tawag niyan. Nga? Born again. Pag ipinanganak ka sa Espiritu, born again ka. Ang tawag nun. Dahil namatay na tayo kasama ni Kristo. Nabuhay tayo kasama ni Kristo. Na tayo ay mga anak ng Diyos. Yan ang ibig sabihin yan, mga kapatid kaibigan. Ayan ang katiyakan ng kaligtasan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan. Pagkatapos mong nabautisman, anong gagawin? Sundin ang utos ng Diyos.
Huwag lapastanganin ang utos ng Diyos. Huwag itakwil ang utos ng Diyos. Huwag burahin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Hindi niya sinabing, huwag na kayo sumunod sa utos. Binura ko na. Hindi niya sinabi. Kung mahal natin ang Diyos, tutuparin natin ang kanyang mga utos. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Ano pang sabi? Sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ayan ang sinasabi ng ating Panginoon. Pag hindi ka sumunod, wala sa iyo ang katotohanan at sinungaling ka. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kaya ipasunod ang utos ng Diyos. May utos na binura. Yung nakasulat sa papel. Ang sulat ni Moises. Binura yon dahil natupad na ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Ang kanyang dugo na ang ihinugas. Kanyang buhay ang ibinayad ng ating makasalanan. Pero ang 10 utos ng sinulat ng Ama sa 2 tapyas na bato, hindi yon binura. Nananatili ito hanggang ngayon. Yan. Dahil ang utos ng Diyos, ito ang mag-identify sa atin na tayo'y nakakilala sa Diyos. Huwag tayo gumawa ng masama. Nasa utos ng Diyos. Kaya hindi binura yung 10 utos. Nananatili yan hanggang ngayon. Dahil nasa utos ng Diyos ang palatandaan ng Diyos na ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Pang-ilang utos yan? Pang-4 na utos. Ano utos yun? Igalang ang araw ng Sabat. Dahil ang araw ng Sabat ay banal. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Dahil itong mundo na ito, nilikha ito ng Diyos. Langit, lupa, dagat, lahat, pati tayo, nilikha ng Diyos. Lahat ng nakikita natin dito, nilikha ng Diyos sa loob ng 6 na araw. Nilikha ng Diyos ito. Anong araw nag-umpisa ang Diyos sa paglikha ditong mundo na ito? Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, hanggang Biyernes. Ito nilikha ng Diyos. Ang ika-7 araw ay Sabat o Sabado. Ayan ang sabi ng Diyos nga siya ay nagpahinga sa ika-7 araw. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Sinabi ng Diyos nga siya nagpahinga para tayong kanyang mga nilalang, mga hinirang, mga anak sumunod sa kanya para tayo ay makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Para tayo sumamba sa Diyos sa araw ng Sabat. Kaya naglaan ang Diyos ng isang araw para sambahin siya sa araw ng Sabat. Kaya ang Sabat ay ginawa ng Diyos na palatandaan sa kanyang mga nakakilala sa kanya. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Ang Sabat ay palatandaan ng Diyos sa mga nakakilala sa kanya. Ayan. Kaya sa bagong langit, sa bagong lupa, ang samba roon ay Sabat. Saan mabasa? Isayas 66, versikulo 22 hanggang 23. Mababasa mo yan sa versikulo 22. Ang bagong langit, bagong lupa. Mababasa mo yan. Sa versikulo 23, makabasa ka ng araw ng pamamahinga dahil may Biblia nga ang nakasulat, araw ng pamamahinga. Sabat yan, hindi yan linggo. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakasulat dito ay Sabat. Ang sabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, nakikita natin ang Diyos na ating sinasamba.
Hindi lang sinabi ng Diyos, kayo lang taga-Israel, mga Hudyo, kayo lang pumunta rito para sumamba. Hindi niya sinabi yon. Ang sinabi ng Diyos, lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Sambahin ang Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Ayan. Yan ito katotohanan. Na ang samba ron sa bagong langit, bagong lupa ay sapat. Pero mga kapatid kaibigan, hindi makapagsamba ron, hindi makapasok doon ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun lang ang makapagsamba ron, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil hindi makapasok roon ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Hindi makapagsamba ron. Dahil iba ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ang destinasyon ng mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. Yun ang impyerno. Yan ang paglagyan ng mga tao nga hindi kumikilala sa Diyos, hindi tumanggap kay Kristo. Doon ilalagay sa lawa na apoy. Yan ang pangalawang kamatayan, yun ang impyerno. Pero mga kapatid kaibigan, ngayong umagang ito, pag kayo ay nananalig kay Kristo, pag kayo ay tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Makapagsamba ron, makapasok doon ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Dahil yun ang maliligtas. Yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Ayan ang maliligtas. Kaya mga kapatid kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi kapag patay na. Ayan. Ito katotohanan. Wala ito halo ng kasinungalingan. Ang Diyos pag may sabi, ito ay matutupad at magaganap. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayong oras na ito. Kaya mga kapatid kaibigan, paniwalaan natin itong mensahe na ito dahil ito kay totohanan. Pag hindi ka maniwala nito, hindi ka mananalig kay Kristo, hindi ka tumanggap kay Kristo, tiyak, wala ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Pero ngayon, kapatid kaibigan, pag narinig ninyo itong mensahe nito, pag kayo ay nananalig kay Kristo, pag kayo tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tiyak, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Makapagsamba tayo ron sa bagong langit, bagong lupa. Doon, walang mga ribulto, walang mga larawan, walang mga imahen. Bawal sa paningin ng Diyos yan. Yung mga ribulto, mga imahen, mga larawan, bawal yan. Ang sabi ng Diyos, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kay alang ka na sa kapahamakan. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 21. Pinapalayo tayo ng Diyos sa mga larawan. Mga Diyos-Diyosan. Ang sabi ng Diyos. Dahil alang ka na sa kapahamakan. Ito katotohanan. Dahil ang sabi ng Diyos sa Pahayag, Kapitulo 21, versikulo 8, lahat ng mga tigsimbag, mga Diyos-Diyosan, ay itatapon niya sa naglalagablab na apoy at asopre. Iyon ang pangalawang kamatayan. Iyon ang impyerno. Kaya mga kapatid kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos para makaiwas tayo sa parusa ng Diyos. Para hindi tayo mapahamak. Ito katotohanan, mga kapatid kaibigan. Nasa inyo yon kung kayo maniwala o hindi. Basta ang Diyos ay hindi nagkulang sa pangangaral sa atin. Sinasabihan tayo, kumpleto ang sinasabi ng Diyos. Kaligtasan, si Jesucristo ang tagapagligtas. Walang ibang tagapagligtas, kundi si Jesucristo lamang. Gawa 4:12. Kaya nga ipinakilala ko sa buong mundo nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao, siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. At siya ang tagapagligtas. Maraming salamat po. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Tayo na'y manalangin.
Ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong minsay na to na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Amen.